22 of our 60 days of basic networking. Right, so we're gonna this. move on to another topic dito sa ating IPv4 addressing or IP addressing. And ang pag-uusapan naman natin is yung tinatawag natin na public and private IP address. So, as you can see here in our diagram, di ba? Meron tayong mga sets or meron tayong mga range ng public, meron tayong mga sets or meron tayong mga range ng IP addresses na pwede lang nating gamitin within or inside our organizations or company. Let's say for example, here sa ating local area network, we can only use yung tinatawag natin na private IP addresses, including dito sa ating wide area network. Let's say for example, meron ka pang isang branch dyan, sabihin na nating Manila, okay? And then ito yung Laguna branch mo. So yung wide area network mo, they are still using private IP addresses. Okay? So ano yung mga range? Mamaya I'll show you that in a bit. Pero private IP addresses are or can only be used inside or within the organization. Okay? So malino tayo doon. Now, of course, may mga times or talaga namang meron dapat na kukonect ka sa public or sa labas. Like for example, this internet router, okay? Kukonect yan sa labas. At saka yung mga public server mo na accessible dun sa public or sa labas, they need to have what we called public IP address. So, ibig sabihin, ang i-assign mo dyan na IP address belongs to the range ng IP na nasa public, which is can only be obtained right now, ngayong mga panahon na to, from an ISP or internet service provider. Kasi nung unang panahon, like for example, sila Amazon, sila Google, sila Apple, meron pa silang nakuha na malaking block or range ng public IP address. Kasi si US kasi ang si Ayana ang nag-derive nitong public and private. Now, of course, yung mga company sa kanila na nauna na related sa internet, sila yung may mga lalaking block ng IP addresses. Pero right now, you can only obtain that from what we call internet service provider or ISP. Okay, so ano-ano yung mga range? Here you go. So as you can see here, this is what we called private IP address range. And then katulad nung pinag-aralan natin kanina, di ba? So meron tayong class ng IP address and then tatlo na lang para maging madali kasi class A, B, and C. Yung D and E naman hindi masyadong ginagamit in routing unless yung multicast. Okay? Pero focus muna tayo sa A, B, and C. Now, in class A, meron tayong range na ginagamit inside our organization which is yung lahat ng 10. So makikita mo dito, so 10.10.0 hanggang 10.255.255.255, yung mga yon can be used inside or an organization or within the company. So, they belong to the private IP address range. Now, sa Class B, ganun din. So, 172.16 hanggang 172.31.255.255 or yung subnet mask niya is /12. Now, probably nalilito ka or nako-confuse ka kasi dun sa naunang video pinag-usapan natin na si Class A, of course, merong default subnet mask na /8. And then si Class B, merong default subnet mask na /16. Eh bakit dito sa Class B mo o sa Class B ko is /12 lang? The explanation is basically in Class B, meron tayong private which is this. Ito na nga yun. Okay, ito na nga yun. And then meron din tayong public. So kaya siya nahahati. Pero kapag ka-tinotal mo, ito yung default subnet mask nila. Okay? Malino tayo doon. Now, in Class C, ganun din. Yung Class C range mo is 192.168.0.0 hanggang 192.168.255.255 or /16. So, they belong to the private IP address which you can use inside or within your organizations. Hindi mo na kailangan magpaalam sa ISP, hindi mo na kailangan magpaalam sa Ayana or sa RIPE, NCC, and so on. You can use that or a company or an organization can use that as long as they want. Okay? For example, si Company A dito can use Class A. Lahat yan pwede niyang gamitin kung gusto niya. For example, si Company A, gagamitin niya yung Class A. Now, si Company B, for example, pwede niya rin gamitin yung Class A. Wala silang pakialam dun. Kasi pag magko-connect naman sila sa labas or publicly, they use what we call public IP address. Pero inside their organizations, they need to use private. Okay? So, bahala na silang mag-layout or magplano ng private IP addressing schematic nila, ika nga, as long as it serves them well. Hindi na nila kailangan magpaalam or mag-lease or magrenta sa ISP. Ginagamit lang natin yun through the public IP address. Pero in private,
tayo ang nagde-design nun, mga network engineer, kung ano yung gusto natin gamitin. Pero mostly sa enterprise, yung range ng 10 ang ginagamit kasi marami kang pwedeng makuha dyan na number of host or number of IP addresses. Isa-subnet mo na lang sa different sites mo and so on. Siyempre, dapat wala pa ring duplicates within your organization. Okay? So, di ba pinag-usapan natin yun doon sa use case ng IP address, dapat walang duplicate. Okay, now, you're probably wondering, sir, ano yung mga ranges ng public IP addresses? Ito na ho. Ito na ho, boss manager, amo. Okay, so you can see here, in our public IP address, meron pa rin tayong nabibilang sa class A, which is this. And then meron pa rin tayong nabibilang sa class B, ito naman sila. And then meron pa rin tayong nabibilang sa class C. So kaya gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung default na subnet mask na iba dito sa class B kasi naging /12 lang, tapos sa class C naging /16 kasi nga in class A meron tayong private, meron tayong public. In class B ganun din, meron tayong public, meron tayong private. Sa class C ganun din, may private, may public. So yung ano yung range, here you go. You can see that on your screen right now. Okay? Malinaw tayo dyan. Now, pwede mo yung isa-isahin kapag pinag-usapan na natin yung detailed discussion about subnet mask, kung paano mo kukunin yung mga ranges or mga usable IP addresses via the subnet mask. Mamaya pag-uusapan natin yun. Pero for the sake of understanding public and private IP addresses, this is only what you need to know. Okay? Private IP address, ginagamit natin inside or within our organization. Public IP address, ginagamit natin dun sa mga connections or dun sa mga devices or mga router or servers natin facing public, and they can only be obtained from an ISP or internet service provider. Okay? Malinaw tayo dito. Right now, itong mga ito, yung public and private IP addressing schematic and planning and so on, are basically managed through what we called RFC 1918. So, dito pumapasok yung, kumbaga, request for comment yan ng IETF kung saan nakadetalye kung ano yung mga rules, kung ano yung mga blocks, kung ano, paano siya gagamitin, and so on. Kumbaga, ano yung mga batas na may kinalaman dyan sa public and private IP address. So, kung makikita mo dito sa Google Chrome natin, di ba? So, pwede mo siyang puntahan sa website ni IETF, and then RFC 1918. And then as you can see here, ito rin yung pinakita ko sa inyong range kanina. Diba? So nakadetalye dyan, the Internet Assigned Numbers Authority or IANA has reserved the following 3 blocks. So for private internets or private networks or private IP addresses. So ito nga yun, katulad ng pinakita ko kanina sa slides. Sa Class A, meron tayong private IP addresses. Sa Class B, ganun din. And then sa Class C, ganun din. So same lang din yan nitong nakikita nyo dito, which is puro sulat ko na sa table natin. Right? Now, dito din sa RFC 1918, may kinalaman din siya dun sa RFC, which is what we called RFC 1466. Dito naman pumapasok yung guidelines for management of IP address space. Hindi ko na iisa-isahin to. Pwede nyo siyang bisitahin. Pero basically, ang structure kasi niyan, ang nagmamanage is si IANA going to regional RIPE NCC and so on. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung hierarchy. Pero that's basically what it is. Now, before we end this video, I'd like to show you yung difference talaga ng public and private IP. Diba? So kung makikita nyo dito sa whatismyipaddress.com na website, nandito yung address na na-detect sa akin nitong website na ito, which is 136.158.65.94. So kung babalikan mo, makikita mo yan dito sa range na yan. Diba? Nandito pumapasok yan sa 136. So basically, dito siya papasok sa class B. Dito siya papasok sa range na to. 'Di ba? Sa class B, 136 something, 'di ba? Now, pagka tiningnan mo naman yung aking pangalan nito, yung aking IP address sa, for example, ito sa close ko muna 'yan . For example, tiningnan ko yung Wi-Fi ko tapos advanced, tapos yung TCP/IP, makikita mo na ang IP address na ginagamit nitong laptop ko is 192.168.68.103, okay? Which is belong to here. Sa class B naman siya,
nitong private IP address. Nandito siya sa 192, class B. Di ba? No. Mali, class C pala. 192 eh. Sorry. So, dapat lagi nating tandaan na kapag nagsisimula sa 192, that's a class C. So, ang point ko here is, inside my home, for example, in my computer na wala, I'm using private IP address. Tapos, kapag I'm facing the internet na, di ba? So, yung mga internet servers like Facebook, Amazon, and so on na binibisita ko, they are seeing me as 136.158.65.94, which is dynamically assigned to me or in our region. Kasi makita mo dito, yung ISP ko, Converge ICT, tapos ang city is Dayap, and then yung region ko is Laguna. So malamang lahat ng dito sa area namin, ito yung public IP. So nakikita mo na yung diferensya? Very good. So basically, that's the difference between public and private IP address. Mamaya papakita ko sa inyo or dun sa susunod na video yung structure or hierarchy kung paano siya minamanage, as well as another example or use case. For now, let the lesson sink in, or let this lesson sink in, and I'll see you on the next video.